Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo, dinggin ng dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ang poon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo, dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, tayong lahat ay tinipon bilang kaanib ng angka ng Diyos upang sama-sama tayong mag-alay at magpasalamat sa ating Ama sa Langit sa pamamagitan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Nagsisimba tayo upang lagi tayong maging handa sa Kanyang biyaya, upang lalo tayong maging handa sa Kanyang pagbabalik. Kaya tayo ngayon ay magpakumbaba. Aminin natin ang ating mga pagkukulang, ang mga kasalanang nagawa natin, ang mga mabubuti na hindi natin nagawa, at humingi tayo ng tawad sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos At sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iginawad mo kay Santa Isabel ang pagkakataong makilala at sambahin ang iyong anak sa katauhan ng mga kapuspalad. Tugunin mo ang kanyang panalangin, kami ay iyong bigyan ng pagkakataong makapaglingkod sa mga dukha at nangangailangan sa pagmamalasakit na pag-ibig. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng karunungan. Napakahangal ang mga taong hindi nakikilala sa Diyos. Nakikita nila ang mabubuting bagay sa daigdig, ngunit hindi nila makita ang Diyos na buhay. Pinag-aaralan nila ang kanyang mga nilalang, ngunit hindi nila nakikilala siya, nalulumalang sa mga ito. Ang mga bituing naglalayag sa karorokan, at ang rumaragasang tubig, at ang mga tala sa kalangitan. Ang kinikilala nilang mga Diyos na mamahala sa daigdig. Kung kinikilala nilang Diyos ang mga ito, dahil sa kanilang angking karektan, dapat ay nalaman nilang higit na dakila
ang lumalang sa lahat ng iyan, ang Panginoong may kapal. Siya ang pinagmula ng lahat ng kagandahan, ang lumikha sa lahat ng mga ito. Kung namangha sila sa kapangyarihan ng mga ito, dapat nilang malaman na higit ang kapangyarihan ng lumikha sa mga ito. Sapagkat sa pagmalas natin sa kalawakan at kagandahan ng sannilikha, makikilala natin ang lumikha. Bagaman hindi sila dapat sisihin ng lubos, maaring nagsikap silang makilala ang Diyos, ngunit naligaw lamang sa kanilang paghahanap. Sa pag-aaral ng mga bagay na nasa paligid nila, lubas silang naakit sa kagandahang kanilang nakita, hanggang sa naniniwala silang ang Diyos nga ang mga ito. Ngunit wala silang tunay na maidadahilan sa kanilang pagkaligaw. Kung nakayanan nilang pag-aralan ang sansinukob, bakit di nila nakilala ang Panginoong may likha sa lahat? Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang langit ay nagdiriwang sa Panginoong marangal. Ang langit ay nagdiriwang sa Panginoong marangal. Ang langit ay naghahayag na ang Diyos ay dakila, malinaw na nagsasaad kung ano ang kanyang gawa. Bawat araw, bawat gabi, ang ulat ay walang patlang, patuloy na nag-uulat sa sunod na gabi't araw. Ang langit ay nagdiriwang sa Panginoong marangal. Walang tinig o salitang ginagamit kung sa bagay, at wala ring naririnig na kahit na anong ingay. Gayunpaman sa daigdig ay laganap yaong tinig, ang balita'y umaabot sa duluhan ng daigdig. Ang langit ay nagdiriwang sa Panginoong marangal. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Naririto malapit na ang kaligtasang pag-asa upang ating matamasa. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, ang pagparito ng anak ng tao ay matutulad sa kapanahunan ni Noe. Noon, ang mga tao'y nagsisikain at nagsisiinom, nag-aasawa hanggang sa araw na sumakay si Noe sa daong. Dumating ang baha at namatay silang lahat. Gayon din noong panahon ni Lot, ang mga tao'y nagsisikain at nagsisiinom, namimili at nagbibili, nagtatanim at nagtatayo ng bahay. Ngunit ng araw na umalis si Lot sa Sodoma,
Umulan ng apoy at asupre at natupok silang lahat. Gayon din sa pagdating ng anak ng tao. Sa araw na iyon, ang nasa bubungan ay huwag nang bumaba upang kunin ang kanyang mga ari-arian sa loob ng bahay. Ang nasa bukid ay huwag nang umuwi. Alalahanin ninyo ang nangyari sa asawa ni Lot. Ang sino mang magsikap na iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang sino mang mawalan ng kanyang buhay ay siyang makapagliligtas nito. Sinasabi ko sa inyo, may 2 lalaking natutulog sa isang higaan sa gabing iyon. Kukunin ang isa at iiwan ang isa. May 2 babaeng magkasamang gumigiling. Kukunin ang isa at iiwan ang isa. May 2 lalaking gumagawa sa bukid. Kukunin ang isa at iiwan ang isa. Saan po, Panginoon? Tanong ng kanyang mga alagad. Sumagot siya, kung saan naroon ang mga bangkay, doon naman nagkakatipon ang mga buitre. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati din natin ang mga kasama natin online, lalo na po mga may sakit at nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan natin, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng misa dito sa ating simbahan sa Quiapo, sa Basilica Minor at pambansang dambana ni Jesus Nazareno. Araw ng Biyernes, araw ng debosyon, araw ng mga deboto, at tayo muli ay nagkikita, tinipon ng Diyos, upang lalo nating maramdaman at magtanggap ang kanyang pagmamahal at upang ating din maipahayag ang ating pagmamahal sa Kanya. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Papaano tayo tumitingin sa buhay? Hanggang saan ang nakikita natin sa mga nagaganap sa ating buhay? Kung kayo'y hinainan ng masarap na pagkain, naisip niyo ho ba kung sino yung nagluto noon? Tapatan lang, real talk, ika nga. Habang kumakain ka ng napakasarap, naisip mo kaya yung nagluto noon? O sarap na sarap ka lang sa pagkain at ninanamnam mo ito. Pero hindi man lang hubagip sa isip mo yung kusinerong nandun sa likod na siyang naghirap, nagsumikap para makakain ka ng masarap na pagkain iyon. Kapag nakakita ka ng magandang larawan, mapa ito ay painting o letrato, siguro manghang-mangha ka, gandang-ganda ka sa kulay, gandang-ganda ka sa pagkakaguhit. Pero naisip mo ba, sino kaya ang nagpinta nito? Sino kaya yung kumuha ng litratong itong napakaganda? Sa totoo lang, sumagi ba yun man lang sa isip natin? Nung ating pinalinis itong ating altar at muling kumintab yung marmol at lumabas ang kaputian ng altar, ginagawa pa ho yung gilid, kaya pasensya na po. Pero naisip nyo lang ho ba yung mga nagkiskis, yung nagpakahirap at ginagawa ho yan tuwing hating gabi
nagpupuyat para kuminang. Maraming beses lumapit sa akin ang mga tao, Father, ang ganda-ganda, ang puti-puti na uli ng altar, litaw na litaw uli, ang mahal na Senyor. Pero wala hong lumapit sa akin at nagtanong, sino-sino ho ba yung nagkiskis yan, nagpuyat dyan, at naghirap para luminis uli at gumanda ang ating altar? Father, pinipinturahan pala. Maganda naman pala, bumabalik uli yung dati. Pero ni minsan wala ho nagtanong sa akin, sino ba ang nagpipinta dyan? Paano ba ginagawa yan? Kung alam nyo lang ho, kung halos mabali-bali na ang leeg nila. Halos ang sakit-sakit na sa likod nila. Para lang malinis at mapaganda upang lalong makatulong sa ating pagsamba. Pero aminin natin, minsan sa buhay, hindi natin nakikita yung mga nasa likod ng ating hinahangaan at binibigyang pansin. Yung magandang damit siguro, nakita mo, ang ganda-ganda ng damit. Naisip niyo kaya yung designer niyan o yung modista na gumawa niyan? Ito mga kapatid, ang mas magandang karunungan na ating ipagdasal. Dahil maaring ganun din tayo sa buhay. Sa unang pagbasa, sinabi nga at pinapaalala sa atin ng nagsulat ng aklat na karunungan, ang dami daw na naging hangal. Mga taong hindi nakakilala sa Diyos. Nakikita nila ang mga mabubuting bagay, ngunit hindi nila makita ang Diyos na buhay. Nakikita nila lahat ng magaganda, pero hindi man lang nila nakita, sino nga ba ang nasa likod ng magagandang bagay na ito sa buhay? Ang dami nilang pinagsumikapan, tuklasin, ngunit hindi nila nakayanang pag-aralan, makilala ang Panginoon na lumikha ng lahat. Ito sana, mga kapatid, ang tunay na karunungan. Hindi lang matalino. Ang matalino daw ganon. Alam niya lahat ng bagay. May sagot siya sa lahat ng bagay. May paliwanag siya sa lahat ng bagay. Yan ang matalino. Pero ang marunong, mas alam niya ang nasa likod ng mga bagay-bagay sa buhay. Sapagkat bandang huli, ang marunong ang makatutuklas sa Diyos. Ito raw ang pagkakamali ng mga taong binanggit ni Jesus Nazareno sa Ebanghelyo ngayon. Sinabi niya, nung panahon ni Noe, nung panahon ni Lot, abalang-abala ang mga tao sa maraming bagay. Kumakain, umiinom, nagtatrabaho, busy sa buhay, focus na focus sa buhay, pero nakaligtaan nila ang humahawak ng buhay. Nakakaligtaan nila ang nasa likod ng buhay. Nakaligtaan nila ang Diyos. Kaya't nang sumapit ang araw na natapos ang lahat, napagtanto din nila, wala din pala ang lahat. Yung dapat sanang tinanganan nila sa buhay, yun ang nakaligtaan nila. At yun ay walang iba kundi ang Diyos. Mga kapatid, opo, marami tayong pinagdarasal at hinahangad
sa buhay. Maging maayos ang kalusugan natin, ang pamilya natin, ang kabuhayan natin, maging maayos ang lahat-lahat sa ating buhay. Pero sana mga kapatid, lalo na tayong mga deboto, sa tuwing tayo humarap sa ating mahal na poon, huwag din natin makaligtaan siya na nagbibigay ng lahat. Huwag lang natin bigyan pansin yung maibibigay niya. Mas lalo nating bigyan pansin ang buhay na talagang galing sa Kanya, na nais niyang ibahagi sa atin. Kaya nga't ang tunay na deboto, lumalago sa kabanalan, lumalago sa pag-ibig. Hindi mo man agad natatanggap o baka nga hindi mo matanggap ang hinihiling mo, walang sayang. Tandaan niyo to mga kapatid, walang sayang sa tunay na deboto. Kung may hinihiling ka man, humihiling ka ng kagalingan, pero sa di natin maunawaan, hindi yun naibigay ng mahal na poon. Humihiling ka makapag-abroad, pero hindi yun ang nangyari. Humihiling ka makapasa sa board, pero sa sandaling ito, hindi yun ang nangyari. Huwag mo isipin na sayang lang ang lahat. Sayang lang yung pinamasahe ko papuntang Quiapo. Di rin naman pala nasagot yung dasal ko. Sayang lang yung oras ko. Ang aga-aga kong gumising. Hindi rin naman pala ako na-approve yung visa ko. Sayang lang yung pagsusumikap ko. Hindi ko naman natanggap yung hinihiling ko. Tandaan natin mga kapatid, may mas malalim pa sa likod ng lahat ng ito sa buhay. At walang iba yon kundi ang ugnayan natin sa Kanya. Ang lalo tayong napalapit sa Kanya. Ang lalo tayong naging bukas sa awa niya. Ang lalo tayong tumibay sa pananalig sa Kanya. Yun pala ang mas mahalagang biyaya na ipinagkaloob niya sa iyo. Kaya ang tunay na deboto, hindi lang natatanggap ang kanyang dasal. Marami pang ang deboto, hindi yun ang nangyayari sa kanila. Pero, sabi ko nga, walang tapon, walang sayang. Sapagkat meron pa palang mas magandang biyaya na nakalaan sa inyo si Jesus Nazareno. At yun ay walang iba kung hindi siya mismo ang tinatanggap natin. Yun ang tunay na karunungan. At yun ang tunay na makapagliligtas sa atin. Di tulad nung panahon ni Noe at ni Lot, pagkagising nila, gumuho na pala ang lahat. Nasira na ang lahat. Nagwakas na ang lahat. At doon nila napagtanto, naging hangal sila. Sapagkat ang pinagtuunan nila sa buhay, ang pinag-ubusan nila ng lakas, yun lang nakikita nila. Hindi yung nasa likod ng mga magagandang bagay sa buhay. Mga kapatid, patuloy nating ipinagdarasal ang mga mahal na yumao. Kung mangungusap lang lahat ng mga pangalang ipinagdarasal natin na ngayon sana'y sumalangit nawa, kung makapagsasalita lang sila, sasabihin nila sa atin, pag-ukulan ninyo yung tunay na kayamanan, yung tunay na magtatagal sa buhay, yung tunay na makapagliligtas. Kung pwede lang nila tayong balaan, huwag nyo kaming tularan.
nabulag kami, nalasing kami, nakaligtaan namin ang tunay na mahalaga sa buhay. Sana po tayo matanggap natin ang tunay na karunungan. Ngayong araw pong ito, pinagdiriwang din natin ang kapistahan ni Santa Isabel ng Hungaria. Isang reyna, isang mayamang tao. Pero hindi siya nabulag sa pera. Hindi siya nabulag sa kasikatan at kapangyarihan. Alam niya na sa kasaganahan ng buhay, naroon ang lumikha ng lahat. Kaya nga't hindi niya ginugol ang buhay niya sa pagpapasarap lang, sa pagpapayaman lang, sa pagpapasikat lang. Tumulong siya sa mga kapuspalad. Pinalalim niya ang kanyang pananalangin. At higit sa lahat, pinagtibay niya ang ugnayan niya sa Diyos. Hindi lang sa matatanggap niya sa Diyos, kung hindi ang ugnayan niya sa Diyos. Sana po, ganun din tayong lahat. Upang sa dulo ng ating buhay, masabi natin, hindi lang maganda ang buhay, kung hindi higit sa lahat, napakaganda ng nasa likod ng lahat-lahat sa buhay, sapagkat natuklasan natin ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya sa pagpapatuloy ng misang ito, magdasal po tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, narito naman kami. Opo, marami kaming pinagsusumikapan sa buhay. Marami kami ngayong ipinagdarasal sa buhay. Marami kaming tinutuklas sa buhay. Hari naway, hindi po kami mabulag at maligaw ng landas. Opo, gusto naming gumaling, gusto naming guminhawa, gusto naming maging maayos ang lahat-lahat sa buhay. Pero sana, ikaw ang lalo naming matuklasan. Ikaw ang lalo naming ibigin. Ikaw ang lalo naming sundin. Mahal na pong Jesus Nazareno, babalik ka sa wakas ng panahon. Hindi kami matatakot. Hindi kami manghihinayang iwan ang lahat dito sa lupa. Sapagkat alam namin, ikaw ang mas higit na kayamanan. Ikaw ang mas higit na biyaya. Sapagkat ikaw ang tunay naming ibig makita at matanggap sa buhay. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan niyo po kami. Basbasan niyo po kami. Amen. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Mga minamahal kong kapatid, idulog natin sa mahal na pong Jesus Nazareno ang ating mga kahilingan, taglayang matibay na pananampalataya sa kanyang pagkadiyos, ang tapat na pag-asa sa kanyang kapangyarihan, at ang maningas na pag-ibig sa kanyang puso. Ang ating tugon, mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eucharistia na ating tinatanggap sa komunyon at inihahandog sa misa bilang alaala ng mga hirap ng mananakop ay magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Jesus Nazareno sa halamanan ng Getsemani, na dito'y pinawisan siya ng dugo, ay magasik sa atin ang pagkahilig sa panalangin na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang koronang tinik, damit na purpura at krus,
ay magpaalala sa atin na ang kanyang mga aral at simulaing bilang hari ng sanlibutan ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang sa bisa ng kanyang pagpapasan ng krus sa mga lansangan sa Jerusalem, ay matuto tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at tiisin ng kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Birhen, ina ng hapis, na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa, nang sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Patuloy nating ipagdasal ang kapayapaan sa Israel at Gaza. Patuloy nating ipagdasal yung mga taong nakikiusap sa atin, ipagdasal sita, lalo na mga may sakit at nangangailangan. At ibulong natin sa mahal na poon ang iba pa nating mga kahilingan. Ama naming mapagmahal, nahayag sa salita, gawa, buhay at kamatayan ng iyong anak na ang Diyos ay pag-ibig. Maipahayag din nawa namin ang katotohanan ng ito sa pamamagitan ni Jesus Nazareno, Panginoon namin, magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo po na po ang sandali. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Naway dalhin ng iyong anghel ang aming panalangin sa iyong dambana, katulad ng nalimuyak ng insenso umaakyat sa kalangitan. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay ng iyong bayan at ipagalo mong kaming gumugunita sa ginanap ng iyong anak, sa kalakhan ng kanyang pag-ibig, ay mapatatag ng halimbawa ng mga banal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ay nagniningning sa piling ng mga banal na ikinararangal mo sa kanilang kabutihan. Ibinigay mo silang huwaran namin araw-araw at katuwang sa pagsamba sa iyong kamahalan. Sa pamamagitan ng anak mo si Jesucristo, kami naliligid na mga banal na tao. Sila'y mga saksi na ang pananalig sa iyo ay magaganap namin sa ikararangal mo. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyon tinapay nagbibigay buhay, alang kalis ng kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Biring Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, San Juan Bautista, Santa Isabel ng Hungaria, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 Amen. Bilang isang pamilya, buong galang, buong pag-ibig nating awitin ang panalangin itinuro ni Jesus sa atin.
Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at kamparihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya, huwag po ang aming mga kasalanan. Patawad po kung kami nabubulag sa pera, sa mga material na bagay. Kami nalalasing ng kaligayahang pansamantala ng mundong ito. Liwanagan niyo po kami, Panginoon. Pagkalooban niyo po kami ng karunungan, kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, narito si Jesus Nazareno, ang ating Panginoon, hukom at tagapagligtas, na babalik sa wakas ng panahon. Ang kordero ng Diyos nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Jesu panis donum patris,
Jesu fons vitae acque, cibus et votus noster, cibus et votus noster, in itinere ad Domus Dei. Mula sa lupa, sumibol kang masigla, matapos kang yurakan ng mga masasama. Sumilang ang liwanag ng mga nawawala, tinapay ng buhay, pagkain ng dukha. Jesu panis vitae donum Patris, Jesu fons vitae acque, cibus et votus noster, cibus et votus noster, in itinere ad Domus Dei. Jesus, full divine, be our strength each day, so we don't tire as we witness to your love and care. To those in greater needs, both near and far away, may we lead them back to you, all those who've gone astray. Jesu panis vitae donum Patris, Jesu fons vitae acque, cibus et votus noster, cibus et votus noster, in itinere ad Domum Dei. En la vida Jesús sea nuestro consuelo, sea nuestro amigo y compañero. Siempre podamos responder a su llamada, siempre dispuesto a hacer tu voluntad. Jesu panis vitae donum Patris, Jesu fons vitae acque, cibus et votus noster, cibus et votus noster, in itinere ad Domus Dei. Jesu panis vitae donum Patris, Jesu fons vitae acque, cibus et votus noster, cibus et votus noster, in itinere ad Domus Dei. Announcement.
Available pa rin po ang ating mga All Souls envelope sa mga nagnanais. Maaari kayong kumuha malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information card. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga nakinabang ay dumalangin makasunod kay Santa Isabel ng Hungaria, nag-ukol ng pagsamba sa iyo sa paglilingkod sa kapwa-tao, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Patuloy nating ipagdasal ang mga mahal nating yumao, lalong-lalo na yung mga ipinagkatiwala po ninyong ipagdasal dito sa Quiapo. Panginoon namin, Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang. Sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila'y maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Salamat po sa pagpunta nyo dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan. Mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga tumutulong po sa pagpapatuloy ng ating mga gawain, sa paglilinis at pag-aayos ng simbahan. Salamat po. Marami pa ho tayong kailangang gawin, lalo na bilang paghahanda sa deklarasyon bilang pambansang dambana. Kaya sana po marami pa rin ang tumulong sa pagpapaayos ng ating simbahan. At salamat po sa mga nagdadala ng bigas, delata, noodles at pang-ayuda. Ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. Ang tunay na karunungan ay ang matuklasan hindi lang ang mga magaganda sa buhay, kung hindi ang nasa likod ng buhay. At iyon ay walang iba kung hindi si Jesus Nazareno. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na sumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng mayutang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila mga pangako nila sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihan Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno.
Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.